Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Bago po tayo mag-start, Evening po. ay isi-share ko lang sandali yung screen ko. Sandali lamang po. Yan, nakalimutan ko kasing buksan. Paano yan? Parang Sandali lamang po. Yan talaga pagka live. okay lang po. Yan. So, nasa chapter 24 to ho tayo at part 2 na ito ng ating pag-aaral. Tayo pong muna ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. At bilang iyong mga anak, kami po ay humihingi ng tulong sa iyo upang maintindihan po namin ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan, tulungan mo po kami at turuan mo po kami sa aming paksang tatalakayin ngayong gabi. Maraming salamat po aming Ama na kahit na kami ay kapos sa karunungan at kakayahan, ay pinagtsatsagaan mo kaming turuan at buksan ang aming mga isipan upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Maraming pong salamat aming Diyos, aming Ama. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. Ano lang po, meron lang akong disclaimer, mga kapatid. Nais ko pong ipabatid sa inyo na hindi po ako expert sa pagtuturo ng eschatology. Pag sinabi po nating eschatology, ito yung term na ginagamit ng mga Bible scholars na ang ibig sabihin po ay the study of the last thing. Kaya ito po ay may kinalaman sa mga huling araw. At tingin ko po ay wala talagang magiging expert sa pagtuturo nito kasi ito ay future. No? Future po kasi ito. Kaya medyo talagang makikita natin na iba't iba ang mga nasulat na libro, iba't iba ang mga katuruan sa iba't ibang mga simbahan, kanya-kanyang doktrina. So kaya dahil ito po ay may kinalaman sa hinaharap sa future. Kaya talagang medyo may kahirapan po itong unawain. Hindi lang ho ito may kinalaman sa future, kundi yung naisulat patungkol dito ay libong taon na ang nakaraan. Kaya para maintindihan natin yung nakaraan na yun, babalikan ho natin talaga yon. Kaya sa oras na ito, ang maaring makatulong ho sa atin para maintindihan natin siya kahit papaano, ay ilagay natin ang ating mga sarili hindi po sa ating kapanahunan. Kasi nung isinulat ho ito, first century pa ito. Nung nangyari itong account ng Matthew 24 na pinag-uusapan po natin, that was the first century. Tayo po'y nasa 21st century na. So talagang libon taon na po ang lumipas. At binabalikan natin yun. Kaya siguro po makakatulong kung aalisin muna natin ang sarili natin sa
ating pangkasalukuyang kapanahunan at ilagay natin yung sarili natin na nandun tayo. Katabi natin yung mga disciples. Nandun tayo sa temple, nandun tayo sa Mount of Olives, at tayo yung kinakausap ng Panginoong Jesucristo, nandoon tayo sa senaryo na yon. Hindi po sa senaryo natin ngayon. Okay? So balikan lang ho natin, konting review lang doon sa nakaraan nating pag-aaral. Nakita nyo na po itong flowchart na ito, no? Ang nire-represent lang naman nito, ang pinapakita lang ho nitong flowchart na ito, ay upang makita natin na ang redemption po ay merong stages. At ang redemption po ay hindi isang event. Ang redemption po ay isang process. So redemption is a process. So ibig sabihin may pinagsimulan po yan at merong prosesong dinaanan at ito ay magkakaroon din ng conclusion. Nagsimula ang plan of redemption nung nagkasala si Eva at si Adan. At ito po ay nagpatuloy sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ni John, no? At ito po ay magpapatuloy hanggang sa start of the millennial kingdom, at magpapatuloy ito sa millennial kingdom at magtatapos po ito hanggang dun sa recreation ng mundong ito. So ibig sabihin, no, ang completion ng redemption ay kapag ang sangkatauhan ay kumbaga po ang mundong ito ay ginunaw na ng Diyos at pinalitan niya na ng bago. Kaya recreation. Doon ho magkakaroon ng completion ang redemption ng tao. Pero nagsimula ito nang si Eva at si Adan ay magkasala doon pa lang sa garden. At magtatapuso ito kapag ginunaw na ng Diyos, hindi po doon sa millennial kingdom magtatapos ang redemption. Kasi yung millennial kingdom, 1,000 years yun, nawala si Satan, walang kasalanan, payapa ang lahat, tahimik ang lahat. No? Pagkatapos po nun, ay nagkakaroon ulit ng kasalanan. After that, pakakawalan ulit si Satan, manggugulo na naman siya, and then pagkatapos so ay doon na magkakaroon ng final judgment at magkakaroon na po ng panibagong, ito yung sinasabing the new heaven and the new earth. Yun po yung conclusion ng redemption. So kaya ang redemption is not an event, ang redemption is a process. Nag-start doon sa creation, doon sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, at magtatapuso ito pag binago na ng Diyos ang sanlibutan. Okay? So yan po yung sinasabi ng diagram. Kaya ako po binabanggit ito upang makita natin na ang bawat kabanata na yon ay meron pong contribution sa redemption process. Kaya meron talagang history ang redemption. Okay? Wag na ho natin balikan ito. Yun na rin yun. Yun na yung pinaka summary ko, yung binanggit kong yon. So puntahan na ho natin yung scriptures. Sabi po diyan sa verse 1, as Yeshua left the temple and was going away, his Talmidim came and called his attention to each buildings. Napansin niyo po yun, no? As Yeshua left the temple. Now, dito po ang isip natin kapag nadinig natin, as Yeshua left the temple, ang isip po natin dito yung temple nila. Diba? Yung temple ho nila na kung saan yun yung katulad ng tabernacle nila sa wilderness. So, alam na ho natin yon, yung tabernacle nila sa wilderness ay nag-move from one place to the other. No? So, bago sila nakarating sa Jerusalem, inabot sila ng 40 years, and in that 40 years ay nagkaroon sila ng 40 movements.
bago sila nakarating doon sa Jerusalem at naitayo yung temple. Now, yung temple po na yon, alam mo natin na ito ay giniba, no? Giniba yung temple na yon nung sinakop sila ng Babylon. So that was the first temple na dinestroy. And then ni-rebuild ulit nila ito, no? Kung natatandaan niyo po yung mga kwento nila ni Nehemiah, ni-rebuild nila ulit ito, yun na yung second temple na giniba naman nung panahon ng pananakop ng Rome. Yun pong paggiba nun ay nangyari 40 years after nitong Matthew 24 na ito. Okay? Now, kaya sabi ko, ilagay ho natin ngayon ang ating sitwasyon na nandun tayo. So, kaya pag binanggit po ditong temple, hindi lang po ito tumutukoy doon sa mismong templo nila na pinag-aalayan nila, pinagsasambahan nila. Kasi during that time po, inimprove ni Herod yan, yung temple na yan. Pinalawak niya yan. Nagkaroon siya ng, ano po dyan yung dinevelop, yung infrastructure. Pinaganda niya yan. Bakit niya ho pinaganda yan? Kasi, kaya niya pinaganda niya yan, dahil ayaw niya na ang mga Hudyo ay magrebelde. Kasi kapag ang mga Hudyo ay nagrebelde, aalisin siya sa pwesto niya. Kasi yun ang ayaw na ayaw ng Rome, na magkaroon ng rebellion ang mga Hudyo. So para mapaglubag ni Herod ang kalooban ng mga Hudyo, pinaganda niya yung temple. No? May self-vested interest doon, kaya niya pinaganda yon. Ngayon, dahil po doon sa kanilang dahil sa pagpapaganda niyang yon, lumawak ng lumawak ang sakop nito. Kaya pag sinabi pong temple, hindi lang yung templo per se ang tinutukoy, kundi yung buong nasasakupan ng templo na yon. At ang laki ho nun ay 14 hectares. Ganon kalaki yung lugar na yon na pinalaki na ni Herod, at talagang marami nang natayong mga structures doon. Kaya kung papansin niyo sa verse 1, ang sabi, as Yeshua left the temple and was going away, his talmidim came and called his attention to its buildings. Ibig sabihin, marami na hong natayong mga struktura doon, hindi lang yung temple na yon. So kaya, nandun po sila sa isang napakagarbong lugar. Kasi nung panahon po nila na yan, ng Panginoong Jesucristo, yan pong lugar na yan ay puntahin na ng mga tao yan. Kumbaga po parang isa siya sa mga wonders of the world. Sikat na yan, pinupuntahan, dinadayo ng mga tao yan. Parang tourist attraction yan noong mga time na yan. Kasi nga nung pinaganda ni Herod yan, tapos pinalaki niya, 14 hectares ho lahat yan, yung area na yan. At sabi nung dito sa verse 1, no? His talmidim came and called his attention to its buildings. But he answered them, you see all this? No? So, kaya hindi lang ho yung, kaya nakita niyo po in the plural siya, you see all this? No? Hindi lang ho yung temple na sinasambahan nila, kundi yung kabuuan na yon. Yung 14 hectares po na yon, na may mga iba't ibang mga struktura na doon. Sabi ni Jesus Christ, you see all this? Yes, I tell you, they will be totally destroyed. No, sabi diyan, yes, I tell you, they. No, meaning yung lahat ng structures doon sa 14 hectares na pinaganda ni Herod na yon, gigibain yon, isisirain yon. At ang sabi niya, not a single stone will be left standing. Imagine niyo po, gaano katagal bago itinayo yung temple nila na yon. At gaano katagal bago dinevelop pa ni Herod yung lugar na yon. And considering 14 na ektarya yung lupain na dinevelop. No, parang nagdevelop ka na po ng isang isang subdivision. At tinayuan ito ng mga struktura. Pero ang sabi ho ni Jesus Christ, not a single stone will be left standing.
Ibig sabihin yung total po ng buong lugar ng temple na yon ay gigibain yon. Okay? So, kaya ito po ay isang propesiya na inihayag ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Kaya si Jesus Christ po, makikita natin na doon po sa redemption process na yon ay meron po siyang naging bahagi doon. At napakalaki na naging bahagi niya doon sa redemption process na yon. Kaya may mga prophecies siyang mga binitawan doon. Now, mga kapatid, ang mapapansin natin ang pattern sa Bible ng mga prophecy, yung mga pinropisay noon ay noong mga time na yon ay nangyari at yung pangyayari na yon ay mauulit sa hinaharap. Kaya minsan nakakalito po, no? Minsan nakakalitong basahin yan sa Bible kasi yung prophecy nangyari na, pero yung the same prophecy na yon ay mangyayari ulit sa future. Na merong muling magaganap na ganoon, the same scenario. So dito po si Jesus Christ ay pinropisay niya na yung pong templo na yon ay yung buong lugar na yon, yung 14 hectares na yon ay magda-ground zero yon. No, gigibain lahat, ide-destroy yon. And that exactly happened nung pagdating po ng 40 years after or 35 to 40 years after nitong conversation ni Jesus Christ na ito sa kanyang mga disciples, no, sa kanyang mga followers. So sabi niya, not a single stone will be left standing. Now, ang prophecy po sa atin, mababasa natin yan, makikita naman natin yan doon sa Revelation, no? Yung prophecy naman ni John. So, doon sa prophecy naman po ni John, ang mangyayari, yung temple ay muling matatayo. Yun po yung third temple, no? Pangatlong temple. At ito pong pangatlong temple na ito ay gigibain ulit yan. Masisira ulit. So kaya makikita po natin na talagang tayo ay malapit na sa end times. Dahil ang una pong palatandaan dyan, actually hindi po itong mga wars, famines, earthquakes, hindi po talaga yan ang palatandaan na malapit na. Kasi normal na mangyayari yun eh. Ang isang palatandaan po na malapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay pag naging nation na ulit ang Israel. Pag nabuo na ulit. At yun po ay nangyari noong 1948, after 2,000 years. Kasi AD 70, no? AD 70 nung gibain yun at na-disperse na sila. And then tapos naging nation ulit sila noong 1948, which is maraming mga tao noon na naniniwala dahil po sa tagal na hindi na nag-e-exist ang Nation of Israel, marami ang tao noong time na yun, nung bago sila naging nation, ang naniniwala na inabandon na ng Diyos ang Israel. Kasi imagine niyo po, 2,000 years. No? Tayo, sa panahon natin ngayon, alam natin na hindi inabandon kasi although meron pa rin po hanggang ngayon ng mga taong naniniwalang inabandon na ng Diyos ang Israel at ibinaling na ng Diyos ang kanyang attention sa mga Christian churches ngayon ng mga Gentiles. Hindi po totoo yan. No? E di isipin nyo, lalo nung time na yon na hindi na nag-e-exist ang nation of Israel. Pero in 1948, May of 1948, naging nation ulit sila. Kaya marami pong mga Bible scholars noon na nagsulat na inabandon na ng Diyos ang Israel, ang biglang hindi nila malaman kung paano nila babawiin yung mga isinulat nila. Kasi biglang naging nation ulit ang Israel. Okay? So, pag naitayo, kaya hindi ko po alam kung aabutin pa natin sa panahon natin ngayon, na matatayo ulit yung templo. Pero yun po yung prophecy kasi, na matatayo ulit yung templo na yon.
Pero pinrophesy din po na yung templo na yon gigibain ulit. Magigibaho ulit yon. Okay? And then pagkatapos, maitatayo ulit yon. Magkakaroon ng fourth temple. At ito po yung fourth temple pagdating na po doon sa millennial, no? Yung 1,000 year reign ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang hindi lang ho natin alam kasi hindi rin naman sinabi sa Bible kung yung fourth temple na yon ay uh, inano ba ni-renovate lang ba yung third temple, hindi ba totally nasira at ni-renovate lang o talagang totally bago. But one thing is clear, meron pong ika-fourth temple. So matatayo ulit po yung yung third temple. Kaya po yung third temple na yon, yung po yung bababuyin ni Antichrist pagdating niya. Yung doon niya ipoproclaim, i-declare na bilang na siya si Antichrist ay Diyos. Doon niya gagawin 'yon. Kung ano, kaya ito po yung sinasabi ko na prophecy noon na nangyari na at mangyayari ulit. Katulad noon, di ba ho? Yung temple na 'yon ay binaboy po yun ni Antiochus Epiphanes. Kung natatandaan niyo si Antiochus Epiphanes. Di ba? Binaboy niya ho yun at dineclare niya na Diyos siya. Doon sa mismong Holy of Holies. Yun yung pinaliguan niya ng dugo ng ng baboy yung mercy seat. No? Kaya kayo, baka mahilig pa kayo sa dinuguan. Mahilig pa kayo sa baboy, mga kapatid. Yan ang pinambaboy ni Antiochus Epiphanes doon po sa Holy of Holies. Nagpakulo siya ng napakaraming baboy at yung sabaw ng baboy na yon, no, na gustong-gusto nyong higupin dahil masarap na sinigang at kung yun po ang pinangbaboy niya doon sa Holy of Holies, yung pinakabanal na lugar sa templo ay binaboy ni Antiochus Epiphanes sa pamamagitan ng paggamit ng baboy, no? At pagkatapos diniklara niya na siya ay Diyos doon. Kaya doon nagrebelde yung Maccabees, no? Yung pitong magkakapatid. So kaya doon isinilang po yung Hanukkah. Okay? So ngayon maggigiba ulit po yan. Yung ika-third temple gigibain ulit. Hayaan yung basahin ko sa inyo kung nasaan po yan nakasulat. Ito po ay nakasulat sa Zechariah chapter 14. Basahin ko po sa inyo. Look, a day is coming for Adonai when your plunder, Jerusalem, will be divided right there within you. Tingnan niyo po kung anong mangyayari sa Jerusalem, no? Ito po ay prophecy na nangyari sa time ni Antiochus Epiphanes, mangyayari ulit ito sa panahon naman ni Antichrist. Ito po yon. For I will gather all the nations against Jerusalem for war. The city will be taken. The houses will be rifled. The women will be raped. And half the city will go into exile. But the rest of the people will not be cut off from the city. Then Adonai will go out and fight against those nations, fighting as on a day of battle. On that day, his feet will stand on the Mount of Olives. So ito po, hindi pa nangyayari ito, kaya future ito. Kasi hindi pa naman po tumuntong ang paa ng Diyos doon po sa Mount of Olives, hindi pa nangyayari. So kaya itong binabanggit sa Zechariah na ito po ay future. Sabi kasi dito sa verse 4, on that day, no, kapag ka po talagang nilapastangan na ng husto ang Jerusalem, ang temple, no, at ang ginagahasa na ang mga kababaihan, talagang chaos na sa buong Jerusalem. Ito po ang sabi sa verse 4. On that day, his feet will stand on the Mount of Olives. At ano po mangyayari? Which lies to the east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in half from east to west. So yung Mount of Olives mo mahahati sa gitna yan, no? From east to west to make a huge valley. Half of the mountain will move toward the north and half of it toward the south.
You will flee to the valley in the mountains, for the valley in the mountains will reach to Atzel. No? Will reach to Atzel. Ito po, kung natatandaan ko ng tama, ito pong Atzel na ito ngayon yung pinag-aawayan po ng Hamas, no? Tsaka ng mga Israelites ngayon. You will flee just as you fled before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then Adonai my God will come to you with all the holy ones. On that day there will be neither bright light nor thick darkness. And one day, known to Adonai, will be neither day nor night, although by evening there will be light. On that day, fresh water will flow out from Jerusalem, half toward the eastern sea and half toward the western sea, both summer and winter. Then Adonai will be king over the whole world. Wow. On that day, Adonai will be the only one, and his name will be the only name. Yung po yung prophecy dun sa Zechariah 14:1. Yan po ay dinagdagan pa ni Amos. Sabi po sa Amos chapter 2 verses 4 to 8. Here is what Adonai says. For Judah's 3 crimes, no, 4, I will not reverse it because they rejected Adonai's Torah and haven't observed his laws. And their lies caused them to fall into error and live the way their ancestors did. I will send fire on Judah, and it will consume the palaces of Jerusalem. Here is what Adonai says for Israel's 3 crimes. No, 4, I will not reverse it. Because they sell the upright for silver and the poor for a pair of shoes, grinding the heads of the poor in the dust and pushing the lowly out of the way. Father and son sleep with the same girl, profaning my holy name, lying down beside any altar on clothes taken in pledge, drinking wine in the house of their God, bought with fines they impose. So, ito pong prophecy na ito ay dinidescribe sa atin kung ano ang mangyayari sa Jerusalem at doon po sa templo. At ito po ay nangyari during Bible times. At mangyayari ulit siya. Ano po ang dahilan? Ang dahilan po dito ay tinalikuran ng bayang Israel ang Torah. Kaya sila ay magagapi, sila ay matatalo, pero God will come to the rescue. No? Gigibain ho yung templo na yon, pero God will come to the rescue. Kaya kahit na po ganito kamakasalanan itong mga Israelita na ito, pero dahil sila ang chosen people, ililigtas sila ng Panginoong Diyos. No? Sila po ay muling kumbaga tutulungan ng Panginoong Diyos sa kabila ng kanila pong mga pagsuway sa ating Diyos, ay ipagtatanggol pa rin sila ng Diyos sa bandang huli. Now, tuloy po natin, verse 3. When he was sitting on the Mount of Olives, so ang senaryo po dito, mga kapatid, wala na po sila doon sa temple, sa area nung sinasabi natin 14 hectares na yon. Wala na sila doon. No? The Talmidim came to him privately. Tell us, they said, when will these things happen? So ano po yung tinatanong nila? Babalikan ho natin dun sa verse 2. Dahil ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na walang matitira doon sa 14 hectares na yon, magga-ground zero yon. No? Para bang nangyari doon sa 9/11, ground zero, walang matitira, giba lahat. Yun yung tinatanong nila, kailan po mangyayari yon? At ang sabi nila, what will be the sign that you are coming and that the Olam Hase is ending? Or yung Olam Hase po is the present age. Ang ibig sabihin, kailan magtatapos itong pangkasulukuyan. So tingnan nyo po,
Kaya ako po sinabi na ilagay natin ang sarili natin sa katayuan nila. Kasi nung mga oras nila yan, occupied sila ng Rome. Di ba? Inaasam-asam ng mga Hudyo na sila ay mapalaya mula sa occupation ng Rome. At ang tanging pag-asa nila ay dumating yung kanilang Mesaya. Kaya yung kanila pong Mesaya, ang nasa isip nila ay palalayain sila mula sa occupation ng Rome at siya yung mag-unite sa buong Israel at muli ay mararanasan nila kung ano yung golden age na dinanas ng Israel noon sa panahon ni David. So wala po silang isip dito na ang Messiah nila, ang kaligtasang ibibigay sa kanila ay yung kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Pero kaya yun po ang isip nila eh. Kaya ang nasa isip po nila noong mga time na yon, yun na yung second coming. Hindi sila nag-iisip ng future. Wala ho sa kanila yung sa future pa yan. Tayo ngayon, nakikita ho natin na sa future pa yon kasi naisulat na ang buong Biblia. Alam na natin. Pero sa kanila po, nung time na yon, hindi po future sa kanila yon. Noong mga time na yon, yun na yon. Na pagdating ng Messiah nila, palalayain sila mula sa occupation ng Rome at muling tatayo ang kaharian ng Israel at sila po ay maghaharing muli sa mundong ito. Yung Messiah na yon ang maggagawa nun. Kaya sabi nila, when will these things happen and what will be the sign that you are coming and that the Olem Hase is ending or the present age is ending? No? Or kailan yung end of days, kailan yung end of time. So tandaan niyo po tayo, ang isip natin ngayon, ang end of days, matatayo pa yung templo, gigibain pa yon, maglalabas pa si Antichrist, magkakaroon pa ng mga etc. Yun ang nasa isip natin bago pa dumating ang Panginoon. So para sa atin parang matagal pa eh. Kaya po tayo ngayon, ganito ang ating attitude. Kasi wala ho tayong pakiramdam ng katulad ng pakiramdam nila. Kasi sila po, ang pakiramdam nila noong mga time na yon, yun na yun. Yun na yung time ng second coming. Kaya mapapansin nyo kung bakit ganun po sila na kasigasig na ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit sila Paul ganun kasigasig magmangaral ng salita ng Diyos kahit na itaya nila ang buhay nila. Kaya pansinin nyo po, bakit ganun kaalab yung mga Kristiyano noon sa paghahayag ng salita ng Diyos? Dahil ang paniwala po nila, nasa end times na sila noong mga oras na yon. No? Tayo po, walang ganun. Marami yung Kristiyano ngayon ang walang feeling na ganun, na malapit na ang Diyos. Marami ho sa atin, di ba? Hindi pa darating yan. Tagal pa yan. Yung iba nga, hindi naiisip na muling babalik ang Panginoong Jesucristo eh. Kaya maraming Kristiyano ang hindi nga naghahanda doon eh. Hindi nga pinag-iisipan yun eh. Di ba? Marami pong Kristiyano, saan abala? Mas abala sa mga bagay ng mundong ito kaysa doon sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sila noon hindi. Kumbaga hindi 'yun ang ano nila. Hindi 'yun ang tinitingnan nila. Ang paniwala nila, yun na yung moment na yon na ililigtas na sila mula sa occupation ng Rome. Kaya tingnan niyo po, bakit ganun yung naging behavior nila nung nagkaroon yung tinatawag nating palaspas? Bakit sila nagsalubong ng ganoon? Because they believe na yun na yung time that they will be saved by their Messiah from the occupation of Rome. Hindi ho sila nag-iisip nung yung forgiveness of sin. Hindi ho sila nag-iisip nung eternal life. Wala hong ganong concept. Yun ang utak ng mga Hudyo na ito. So ito ang sagot ng Panginoong Jesucristo nung tinanong, when will these things happen? Yeshua replied, watch out, don't let anyone fool you. Okay? For many will come in my name, saying, I am the Messiah, and they will lead many astray. Now, dito lang ho sa atin, mga kapatid, sa Pilipinas lang eh. Meron na hong nag-declare eh, pinroclaim in public that he is the Son of God. And
Imagine nyo po, 7 million followers ang naniniwala that He is the Son of God, yung taga Davao. Di ba? 7 million ang kiniklaim nilang membership nila na naniniwalang He is the Son of God. Pero luma na ho yan kasi panahon pa nila ng Panginoong Jesucristo, meron na ho actually, merong isang sumikat sa Israel na dineclare niya na siya yung Messiah which is hindi naman po nagkatotoo talaga. So kaya itong sinasabi ni Jesus Christ ay ano po it is a prophecy, no? At ito ay future na mangyayari ito, pero nangyari na po ito nung yun nga 40 years after giniba yung templo. So kaya marami din ang naniwala na yun na yun. Pero yun nga, may mga prophecy po kasi sa Bible na nauulit yung pangyayari. Kaya yung paggiba ng templo na yun, mauulit-ulit yun pag naitayo yung third temple. Okay? So sabi ni Jesus Christ, marami, no, na they will come in the name of God at sasabihin nila, ako ang Messiah. Now, lagay niyo po yung sarili niyo doon. Nandun kayo sa Jerusalem, sa Mount of Olives, sinasabi ito ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, mismong doon sa lugar nila, ay merong mga lalabas na ganon. At ngayon po, nakita natin na hindi lang sa lugar nila, kahit sa iba-ibang bansa may mga lumabas na ganoon. At ngayon, sa ating nga, sa Pilipinas, meron na lumabas na kiniklaim na He is the Son of God At nakita niyo po, talagang ililigaw ang marami. Kaya ang Panginoong Jesucristo po ay talagang galit siya doon sa mga religious leader na supposedly nagtuturo ng tama ay hindi tama ang itinuturo, hindi yung Torah, no? So madadaanan nun natin dito kung bakit ang tao ay unti-unting nalihis ng landas hanggang sa mga oras na ito, no? Sabi niya diyan, you will hear the noise of wars nearby and the news of wars far off. See to it that you don't become frightened. Such things must happen, but the end is yet to come. So, kaya panahon pa nila, meron na talagang mga digmaan ang mga bansa-bansa, no? May mga labanan na talaga noon. Now, mapapansin niyo rin po diyan, ang binanggit diyan is wars, no? Isipin, maramihan yan. Malawakang gera yan, digmaan sa iba't ibang bansa. Verse 7, for peoples will fight each other, nations will fight each other, and there will be famines and earthquakes in various parts of the world. Mga kapatid, ito po ang isang medyo tawag dito, nagkaiba-iba ng mga interpretation po kasi dahil dito sa pagsalin sa wikang Ingles. Ang ginamit po kasi diyan, nations will fight against nations. So, ang isip po natin ay sabi diyan, people will fight each other, nations will fight each other. No? So yung pong each other dito, yan po ay in the Greek language ang ginamit po diyan ay ethnos, no? O yung nations ang ginamit po diyan ay ethnos, which means mga ethnic groups of people, no? At ang magdidigma, yung iba pong ginamit, yung kingdom against kingdom, ang magdidigmaan po ay kaharian sa mga kaharian. Ang ginamit pong Greek word doon, ang ibig sabihin ay government to government. So, ibig sabihin po, may mga bansa, may mga gobyerno na magpapadala ng kanilang mga tao sa ibang bansa para kalabanin yung mga ibang gobyerno. So, government against government ang mangyayari po. So, mga ethnic groups at saka mga government against government. Now, ito po ay hindi yung mga gera here and there. Ang mangyayari po dito ay ito ay global in magnitude, no? In scope, global in scope. Ngayon, may nadidinig po tayo, may gera sa sa Russia, may gera sa Israel ngayon. Siguro sa ibang lugar, hindi lang natin nababalitaan, meron ding mga digmaan. Hindi po yung ganyang proportion. Yung binabanggit po ng Panginoong Jesucristo dito na magiging palatandaan, no, yung
palatandaan na malapit na po ang muling pagbabalik ng Diyos ay pagka-global na ang mga digmaan, no? Pati yung famines, yung taggutom, hindi po ito yung nagkaroon ng taggutom sa Africa, nagkaroon ng taggutom doon sa ganitong bansa, hindi po 'yan. Yan po ay in the plural na ang ibig sabihin niyan global po 'yan, no? Global. Imagine niyo po, nako, kaya talagang napakahalaga po na yung ating mga apo o yung mga anak natin ay hihanda natin sila dahil ang ipinangako ng Diyos, tayo po ay hindi dadanas, ang mga born again believers, ang mga Christians ay hindi po dadanas ng wrath of God. Tandaan niyo po yan. Tayong mga born again believers ang nagtiwala, nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, hindi ho tayo dadanas ng wrath of God. Pero dadanas ho tayo kung ano yung dinadanas ng mundo, yung famine, yung earthquake, hindi po tayo exempted diyan. No, dadaanan yan ng tao kahit na mananampalataya. Okay? Pero yung wrath of God, yun ang hindi niya mararanasan. Ang makakaranas lang ng poot or wrath of God ay walang iba kundi yung hindi po mananampalataya, mga kapatid. Kaya nako, ipag-pray natin lagi ang ating mga apo, ang ating mga anak, ating mga mahal sa buhay, na sila po ay ma-born again, ating mga asawa, mga nanay, tatay, panalangin po natin. Para kung abutin man sila, no, ng panahon na ito, dumanas man sila ng earthquake, dumanas man sila ng famine, pero hindi sila dadanas ng wrath of God. Persecution dadanas. Wala akong exempted diyan, no? So, and then sabi ng Panginoong Jesucristo, all this is but the beginning of the birth pains. Yan. So, yung mga mananay po na nagkaanak, no, makaka-relate to kayo dito. Siyempre, kami mga tatay, hindi pa kami nagbuntis, kaya hindi namin alam kung ano ibig sabihin yan. Pero nakukwento lang sa amin at nakikita namin na, di ba, pag nagsimula na po yung paghilab ng tiyan ninyo, nagbabadya na ito na malapit ka ng manganak. Di ba? Pero hindi pa yun ang oras ng panganganak mo. Meron palang sakit, meron palang hirap, pero hindi pa yun yung pagluwal ng sanggol. So, ibig sabihin, yung mga earthquakes, famines, yung pong gera, no, ng ethnic group to another ethnic group, yung kingdom to another kingdom or government to another government, no, in various parts of the world which is global in nature, yan po ay kahalintulad lang ng parang isang babaeng buntis na nagkakaroon ng birth pains, no, yung humihilab ang tiyan, sumasakit, na naninigas yung tiyan. So, pero hindi pa ho niluluwal ang sanggol. Okay? Verse 9, at that time you will be arrested and handed over to be punished and put to death. And all peoples will hate you because of me. At alam natin, mangyayari ito sa bayang Israel. Tandaan niyo po, ang kausap ng Panginoong Jesucristo dito ay yung mga disciples niya. Actually, sa disciples niya po, apat lang yung kausap niya dito. Yung iba umalis na po eh. Apat lang yung kasama niya doon sa Mount of Olives eh, no? Ang kausap niya rito. So sabi niya, pero of course, in general, people who will put their trust in the Lord Jesus Christ will one day soon will be hated by the world because of Jesus Christ, because of their trust in the Lord. At nangyari ho yan sa mga disciples niya. So lahat ng binanggit ng Panginoong Jesucristo dito na future ay nangyari, naganap. No? At muling magaganap po yan. So ibig sabihin, nangyari yung sa mga disciples niya noon, muli hong magaganap yan sa ating pangkasalukuyang kapanahunan at sa mga darating na kapanahunan pa. Ang sabi diyan, at that time many will be trapped into betraying and hating each other. Okay? Ang masakla po nito, mga kapatid, ito ay mangyayari doon po sa loob ng kapulungan ng mga mananampalataya. Yan po ang isang masakit na katotohanan na magaganap diyan. Mismong mga inaakala nating mga born again, no? Sila mismo
Sila po mismo ang magkakaroon ng ganito ang magiging sitwasyon. Okay? Many false prophets will appear and fool many people. And many people's love will grow cold because of increased distance from Torah. Okay? Pansin niyo po yan? Now, mag-obserba po kayo mga kapatid. Makinig kayo ng mga preaching sa iba't ibang simbahan. Pakinggan niyo pong maigi. Maganda po ang sinasabi. Maganda ang ipinapangaral pag pinakinggan mo. No? Pero pag pinakinggan mo pong maigi ang karamihan, hindi ko po sinasabing lahat. Pero pag pinakinggan mo po ang karamihan, puro po ang focus ay ang sarili. Ano ang magagawa ng Diyos sa kanya? Ano ang favor na ibibigay ng Diyos sa kanya? Mapapansin niyo po even sa mga kanta. Sa mga kanta, pansinin niyo po yung mga kinakanta. Maganda yung lyrics, maganda po yung kung tutusin wala pong masama. Pero pag isinuri nating mabuti, ang kanta po ay more on ano ang magagawa ng Diyos sa akin. No? Ano ang magagawang favor ng Diyos sa akin? Karamihan ho ganun. And at kokonti ho sa tingin ko lang, kokonti hong simbahan ang talagang itinuturo ay ang Torah. Yan ho ang magiging dahilan kung bakit maraming tao ang manglalamig sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi po ang Torah ang naituro sa kanila. Wala naman pong ibang law ang Diyos kundi ang kanyang Torah. Wala pong ibang standard ang Diyos when it comes to your relationship with God and your relationship with other people kundi ang Torah. Pero sad to say, marami pong mga Christian churches ang hindi talaga itinuturo ang Torah. Yan po ang isang malungkot. At yan ang magiging dahilan kung bakit maraming tao ang manlalamig. Lalo na pag dumating na po ito, yung mga famine, yung persecutions, yung earthquakes, yung wars, yung lahat ng hirap na ito. Pero ito po ang sabi ng Diyos, dito ako magtatapos, but whoever holds out till the end will be delivered. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral mga kapatid sa susunod na Biyernes at tayo po ay magsasara muna sa ating pong gawain ngayon sa pamamagitan ng isang panalangin.